Sa pagpapatuloy po ng ating Bible series mula sa aklat po ng Roma. So tayo po ay nasa Book of Romans, no? So almost 1 year na po, no? Tama? Tama. Kasi January tayo nag-start ng Romans chapter 1 eh. So tayo po ay mag-December na po. Nasa Romans chapter 4 pa lang tayo. Okay po? Romans chapter 4, verses, tayo po ay nasa Kapitulo 4, talatang 13 hanggang 17. Dito na tayo tatalakay sa ating aralin. Romans chapter 4, verse 13 up to verse 17. Sabi dito, sapagkat ang pangako na kanyang mamanahin ang sanlibutan na ay hindi dumating kay Abraham o sa kanyang binhi sa pamagitan ng kautusan, kundi sa pamagitan ng pagiging matuwid ng pananampalataya. Sapagkat kung silang nasa kautusan ang siyang mga tagapagmana, walang kabuluhan ng pananampalataya at pinawawalang saysay ang pangako. Sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit, ngunit kung saan walang kautusan ay wala ding paglabag. Dahil dito, iyon ay batay sa pananampalataya upang maging ayon sa biyaya, upang ang pangako ay maging tiyak para sa lahat ng binhi. Hindi lamang na nasa kautusan, kundi pati naman na nasa pananampalataya ni Abraham na ama nating lahat. Verse 17, gaya ng sulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Sa harapan ng Diyos na kanyang sinampalatayanan na nagbibigay buhay sa mga patay at ang mga bagay na hindi buhay noon ay binubuhay niya ngayon. So our title for today is about where the law fails, faith prevails. Where the law fails, faith prevails. Kung saan ang batas ay nabigo, ang pananampalataya ang nanaig. Let us pray po. Abi ka ba na makapangyarihan sa lahat? Salamat po, Panginoon Lord, sa Book of Romans na patuloy ho namin tinatalakay ang mayamang mensahe po ng aklat po ng Roma. Nawa po ito po ay mailagay po sa puso namin ang iyong mga salita, Panginoon, ang tunay na intensyon na may akda. Ikaw po, O Panginoon sa Kristo, abi ka ba ang patuloy na maglagay sa amin? O Banal na Espiritu, ikaw po ang aming dakilang tagapagturo ngayon na maghahatid sa amin ng mayamang salita ng Diyos sa puso po namin, abi ka ba? Lord, sa iyo po namin ibinabalik ang mataas na papulit parangal sa tanging pangalan po ni Kristo Jesus. Ang lahat po ay magsabi na malakas na Amen at Amen. Palapakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah. As we continue to look through this 4th chapter of Romans, we have been challenged by the life of Abraham. He was a man who was highly revered by the Jews of Paul's day, and Paul appealed to the Abraham's life to teach his readers that salvation was purely the work of God. So dito po sa talata ang ating binasa, actually this book of Romans chapter 1, no? Ito, nasa chapter 4 na po tayo. Ipinakita ho ni Apostol Pablo kung paano si Abraham, ang taong lubos na iginagalang ng mga Hudyo sa kanyang kapanahunan. So ipinakita ho ni Pablo sa buhay ni Abraham na ituro sa mga mambabasa na ang kaligtasan po ay tanging gawain lang ho ng Diyos. Uulitin ko yan ha. Ang kaligtasan ay tanging gawain lamang ho ng Diyos, hindi ng tao. Kasi ho doon sa ating chapter 4, beginning verse 1 up to verse 8, pinakita ho doon, He has already taught us that works cannot save. So sa ating nakaraang mga tinalakay ay mula doon sa verse 1 ng chapter 4 ng verse 1 at chapter 8 ay itinuro sa atin na ang gawa ay hindi makapagliligtas sa atin. At yung verses 9 up to verse 12, he showed us that circumcision could not save the soul. Even the pagtutuli, dahil pamamaraan po ng bansang Hudyo ay hindi makapagliligtas ng kaluluwa. Kaya sa talatang ating binasa ngayon, kahit ang kautusan ay hindi makapagliligtas mo ng kaluluwa. So nakakalungkot, maraming mga tao ngayon nakadepende ang kanilang kaligtasan sa kanilang mga ginagawa para sila maligtas. No? Dahil po nila mga ginagawa sa kanilang simbahan na mga pamamaraan ng proseso,
na para tumaas ang level ng kanilang pananampalataya ay tumaas sila sa iba't ibang klase o ng programa o ng simbahan na hindi naman ho yun ang itinuturo ng banal na kasulatan. Malabo ho yun. Dahil nakadepende ho sila pag hindi dumaan ho yun, halimbawa, ordinary membro, hindi dumaan sa ganung klase ng proseso ho ng kanilang programa sa simbahan, ay nako, malabo ang kaligtasan ho noon. Yun ho ang kanilang pamamaraan. O, yun po nakakalungkot. Ngayon, kung susuriin ho natin kung bakit binigay ho ng Diyos ang kautusan dahil sa katigasan ho ng ulo ng bayang Israel. In fact, kahit po ngayon, ang bansang Israel ay nakadepende pa rin ho sila sa kautusan. Bakit? Kasi hindi nga nila kinikilala si Christ as their Messiah. Wala nga ho silang bagong tipan eh. Meron lang ho silang lumang tipan. At yung tinatawag natin Pentateuch, no? Yun ho yung 5 books of law. Doon lang ho nakadepende ang religion ho ng Budaismo. Kaya nga po, ang kautusan kung alam lang ho ng bayang Israel kung bakit ibinigay ang kautusan dahil sa katigasan ng ulo ng bayang Israel. Tingnan niyo po ha, nung pagkatapos silang iligtas o hanguin ho sa Ehipto, sandamakmak ho ng kanilang reklamo at pagre-rebelde sa Diyos. Tingnan niyo mga kapatid, hindi pa po na ibibigay ang kautusan, reklamo na agad. Bakit po? Agad sinasabi agad ho ng mga Israelita, Moses, doon may kinakain kami na pinapay. Dito wala kaming tinapay, walang paladero. Walang paladero. Doon kumakain kami ng karne. Wala kaming kinakain dito. Doon may tubig kami. Ibig sabihin, lahat ho ng needs ng tao, yan ang reklamo ng tao. Tingnan niyo mga kapatid, saan sila pinadaan? Alam mo ba ninyo, magbilis agad ho sanang makakarating sila sa promised land kung hindi sila matigas ang ulo. Inalaw ho ng Diyos na dumaan sila sa wilderness for 40 years para to test them kung talagang tunay silang mananampalataya ng Diyos ang bayang Israel. Pero nag-fail ho sila. Kaya ho nung ibinigay ho ang kautusan ho sa bayang Israel, never ho nila nasunod. In fact ho, makikita ho natin ho dito, bawat hari ng bayang Israel po nag-rebelde sa Diyos. Hindi ho na-lead ng hari ho, mga hari ng bayang Israel, ang bayang Israel sa Diyos. Dahil yun ho yung pag-rebelde ho nila. Kaya ho yung, kung niyakap nila ho yung kautusan, failed ho sila. Kasi hindi ho nakapagbigay kalukuran sa Diyos ang kautusan sa kanila. Pero kung babasahin natin muli ang chapter 4 ho, ng verse 13, number 1 po, the problem with the law. Anong problema ho sa batas? Sabi ho ng verse 13, sapagkat ang pangako na kanyang mamanahin ang sanlibutan ay hindi dumating kay Abraham o sa kanyang binhi sa pamamagitan ng kautusan. Di ba, napakaliwanag ho ng talata. Hindi ho dumating dahil sa kautusan. Kundi saan? Sa pagiging matuwid ng pakilakas. Pananampalataya. So, fail na ho ang bayang Israel. Kaya napakahalaga kung naiintindihan ko ng mga churches ko ngayon sa Pilipinas na kung nagbe-base sila sa law, nagbe-base sila sa mga program in their churches, pero hindi sila naka-based by faith alone, in Christ alone, they are failed. Failed po sila. Like, bayang Israel. Tingnan mo natin ang argumento ni Pablo mula sa kasulatan. Ang kasulatan ay nagsasabi na si Abraham ay magiging tagapagmana ng mundo na ito ay ipinangako ng Diyos sa kanya. Tingnan niyo ang Genesis chapter 12, verse 1 up to verse 4. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin mong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Verse 3, pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at sa pamagitan mo ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Kaya umalis Abraham
ayon sa sinabi sa kanya ng Panginoon. At si Lot ay sumama sa kanya. Si Abraham ay may 75 taon. Gulang nang umalis siya sa Haran. Kaya itong talatang ito ay isang propesiya kay Abraham. Ano po? Sa pagpapahayag sa kanya na may ebanghelyo na kay Abraham. Ibig sabihin po, doon sa propesiya po niyo, sa Genesis chapter 12, beginning verse 1 up to verse 4, meron na hong propesiya ang Diyos na maghahatid siya ng tinatawag ho nating ebanghelyo, ng gospel. Dahil po doon pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa. Dahil kay ano? Kay Abraham. Dahil hindi ho nauna ang kautusan. Ano ang nauna kay Abraham? Pananampalataya. Kaya doon pa lang ho may ebanghelyo na agad eh. Nang malabo ho sa kautusan. Ulitin ko ha, kung bakit ibinigay ang kautusan dahil sa katigasan ng ulo. Kung tutusin, hindi naman dapat talaga magbigay ang kautusan ng Diyos eh. Kung ang Israel since the beginning ay masunurin sa Diyos. Tama. Sa Pilipinas, bakit may batas? May batas tayo para ano po? Para ano? Sundin. At ang bawat batas po natin, pag tayo po ay nag-violate, may karampatang parusa. Ibig sabihin, maraming violator. Kaya every violator, meron agad na ano po? Penalty or punishment. Ganyan ang kautusan. Dahil sa katigasan ho ng ulo, kaya ibinigay ang kautusan. Pero, ipinakita na agad ho dito sa Genesis chapter 12, beginning verse 1 up to verse 4, maliwanag, hindi mahalaga ang kautusan. Ang mahalaga ho dito ay ang pananampalataya. Amen? Kasi mabasa mo natin yan. Basahin natin sa Galatians chapter 3, beginning verse 8 up to verse 9 para maliwanag. Ano sabi mo dito? At ang kasulatan na nakakaalam ng una paman na aariing ganap ng Diyos ang mga hintil, ha? Hindi niyo ha? Hintil. Hindi ho Jew. Hintil. Sa pamamagitan ng ano po? Pakilakas. Pananampalataya ay ipinahayag ang ebanghelyo ng una paman kanino? Kay Abraham. Na sinasabi sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng ano? Mga bansa. Di ba napakaliwanag? Doon pa lang sa Genesis, Kapitulo 12. May ebanghelyo na agad. Kaya, nakita ho ni Apostol Pablo, ito ho, Abraham. Walang kautusan. Walang dapat sundin. Ang ginawa lang ni Abraham ay sumampalataya para ariing ganap. Para siya po ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi batay sa kautusan, kundi batay sa pananampalataya. Mga kapatid, alam ko pong lutong-luto na kayo dito. Di ba? Hindi ko pwedeng iwasan eh. Kasi Bible series kasi mo tayo eh. Hindi ako topical. Hindi ako textual. So ang ating pong sermon every Sunday is Bible series. Kaya kinakailangan i-emphasize ko ang bawat verses ng Bible. Tama po? Bagamat tayo po ay paulit-ulit na lang ho ito kasi ito ho yung tema ho ng Book of Romans eh. Na kinakailangan pag-aral natin, ano ba yung intention ho na may akda? Ano ba yung tunay na kahulugan ng talata na pinasulat ho ng Diyos kay Apostol Pablo para maintindihan natin sa henerasyon ho natin? Amen? Kaya nga napakalaga, sabi ko sa kanya, dito, Bible kami. Bible-based kami. Kung ano tinuturo ho ng Bible, doon kami. Wala na ito pa. So ngayon, ugatin ho natin, kasi ho yung sinabi ho ni Pablo eh. Bakit po? Hindi aariing ganap ang pagtupad sa kautusan. Dahil aariing ganap ang isang tao sa pamamagitan lamang ng ano po? Ng pananampalataya. Mga iba po, by faith alone. In verse 9, kaya ang mga sumasampalataya ay pinagpalang, pakilakas, kasama ng mananampalatayang sino? Abraham.
Tayo po may pinagpala na? Ang ilan lang ang nangyayawala pinagpala. Pinagpala na ba tayo? Yes, pinagpala na po tayo mga kapatid. We are blessed na. Pero ang problema, ano bang definition ng blessed sa'yo? Pero kung ang definition sa'yo ng blessed sa'yo ay materially, financially, that is wrong. Maling-mali po yan mga kapatid. Ang isang taong pinagpala ng Diyos, mga kapatid, sigurado ang kaligtasan mo. Period. Pinaniniwala lang kasi po, mga kapatid, ang Diyos ay hindi liko. May paraan ang Diyos kung papaano kanyang pagpapalain materially. Hindi ako against sa prosperity. Gusto ko ng Diyos pagpalain tayo. Pero hindi tayo dapat nakatuon lagi sa material. Dapat ang pangunahin na pundasyon ng buhay ko natin ay nakasentro lagi sa salita ni Kristo Jesus. Sa salita ko ng Diyos. Doon ka lumago. Doon panalangin ni Pastor Manny kanina na yung paglago ng buhay espiritual. Yung kasi ang pinakamahalaga, mga kapatid, iiwan natin ang lahat ng bagay sa daigdig na ito. Ang madadala ho natin, yung pananampalataya ho natin kay Kristo Jesus. Ang paglago ho natin sa espiritual. Si Abraham po, malago ba ang kanyang pananampalataya sa Diyos? Yes. Kasi how many years siyang nagtiis bago ho natupad ang kanyang pangako ng Diyos sa kanya. 25 years, mga kapatid. Still, di rin siya nag-aaral natin sa Diyos. Eh tayo, ilang taon pa lang eh. Subo ka na agad eh. So, agad sa pananayo, ako naman pray, Pastor Ray, kasi hindi na ako tinutugon ni Lord eh. Tandaan natin, ang Diyos po ay laging tumutugon. Kung tumugon man siya ng hindi, tugon na yun. Amen. Huwag mo sabihin, ang tugon sa akin ay laging yes, no. Ang Diyos kasi tumutugon ho siya. Pag tumugon ho siya na hindi ho siya kumikibo, ibig sabihin, hindi na lang ng Lord yung pinag-pray mo. Tugon na nyo yun. Bakit po? Kasi ayaw lang Diyos na mapahamak ka. He's all knowing God. Alam niya ang lahat ng bagay. Kung ikakapahamak mo ang isang bagay, bakit mo hindi papahintulog sa iyo yun? Tama po ba ako, mga kapatid? Ikaw na magulang. Kung alam mo na ikakapahamak ng anak mo, bakit mo papahintulutan? Ganun ho ang Diyos mo natin, mga kapatid. Kaya tayo po ay kasama ng pinagpala ng ating ama sa pananampalatayang si Abraham. Dahil nanampalataya po tayo katulad ni Abraham, kaya tayo po ay mapapala. Sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka na. Amen. Pinagpala naman tayo ng Diyos. Kaya hindi ni Abraham ibinigay ang batas, ha? Binigay niyo mga kapatid, kanino ibinigay ang batas? Kanino ibinigay ang batas? Kay Moses. Kay Moses mo ibinigay, hindi kay Abraham. So katunayan lang yan, ang pangakong ito ay ibinigay 500 taon bago ibinigay ang utusan sa bundok Sinai. 500 years, mga kapatid. Ang punto ni Pablo dito ay ang pangako at ang kautusan ay magkahiwalay ng pangyayari. Amen? Magkahiwalay yan. Hindi pinagsasama ang faith at law. Hindi po. Kaya kung klarado ho sa tao na nagbabasa ho ng Bible, hindi dapat minimerge ang law sa faith. Magkahiwalay ho yan, mga kapatid. Kasi makikita ho natin si Abraham ay unang sumampalataya, kaya siya ibinilang na ano po? Matuwid. Kung ganun po, dahil sa kanyang pananampalataya, hindi dahil sa kautusan. Anong mahalaga? Kautusan ba o pananampalataya? Pananampalataya. Diba? Kaya ang pangakong natanggap ni Abraham ay hindi batay sa kanyang kabutihan. Tingin nyo ha? Makinig kayo mabuti. Ang pangakong natanggap ni Abraham ay hindi batay sa kanyang kabutihan o sa kanyang pagsunod sa isang serye ng mga tuntunin. Ito ay anak na nakasalig sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Hindi sinabi ng Diyos kay Abraham dahil mabuti ka, dahil mabait ka, dahil
malaki para kapagpalain? Aba, ibig sabihin, nasusuhulan pala ang Diyos. May sense ba? Tingnan niyo mga kapatid. Kung nakabagay ang Diyos sa ginagawa ng tao, para kapagpalain, ibig sabihin niya, ang Diyos po ay kurap. Amen? Bakit po? Kailangan kuha ng mapok, kailangan kong maging mabuti para ako ay pagpalain ng Diyos. Tandaan mo mga kapatid, si Abraham ay pinagpaalala nung sumampalataya siya sa Diyos. Naging matuwid mo siya. Kuha ninyo mga kapatid. Ngayon, kung mo sabihin, Pastor, wala ako pang mabuting gawa. Yan, ikaklaro ko ha, kaya papasok tayo sa 3 tenses of our salvation, mga kapatid ha. Kailangan ho natin gumawa ng mabuti. Pero, yan po yung sinasabi ho natin. Ihihiwalay ho natin sa faith ang good works. Amen? Hindi dapat natin pinagsasama yan. Kasi kung nakatingin, isipin niyo mabuti mga kapatid, kung i-immerse ninyo, ipagsasamahin ninyo ang good works sa faith, papaano yung mga miyembro na walang kakayahang gumawa ng mabuti sa pagtulong sa kapwa, pag-ibigay sa gawain ng Diyos, kasi yun lang yung katawan lang niya ang kailangan na tumalo kasi wala kang pera eh. Ang kailangan lang yung tumalo para lumago. Pero wala siyang pambigay. Ibig sabihin ba nun, hindi siya magpapalain ng Diyos dahil wala siyang pambigay? Di mo ba kurang ang Diyos kung gano'n? Tandaan po natin mga kapatid, hindi nakadepende ang Diyos sa ginagawa natin para tayo pagpalain. Nakadepende ang Diyos sa atin dahil sumampalataya tayo sa Kanya at tungkulin niya na tayo ay Kanyang pagpalain. Amen po ba? Tungkulin ho ng Diyos na pagpalain ka. Kaya kung gusto mo ng Diyos na ipagyamanin ka, praise the Lord. Kung gusto mo ng Diyos na ganun lang ang buhay mo, praise the Lord pa rin. Basta mahalaga, sabi nga ni Ray, basta mahalaga, buhay. Yun lang ang sinasabi. Actually, sabi ko namin sa kay Ray, Ray, paano yun pag hindi ka napasama sa ang tawag ba yung honor? Yung, mga Seavers, maganda, no? Paano pag di ka napasama doon? Sabi ni Ray, basta mahalaga, dati buhay ako. At masaya ako. Sabi ko yung anak kong yun, sabi ko nga, pag ginagamit ng Lord minsan itong batang to sa akin, no? Kasi yung sabi ko sa kanya, kahit hindi siya makasama doon sa promotion sa school, basta yung word na lumabas sa kanya, basta mahalaga dati, buhay ako at masaya ako. Amin po ba? Dapat kanina ang Kristiyano, amin po ba? Ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay, dapat kontento tayo, amin po ba? Basta mahalaga wala kang sakit. Kung may sakit ka man niya, kaya kang pagalingin ng Panginoon. Naniniwala po ako, manggagamot ng Diyos. Amen po ba? Palapakin na natin ang Panginoon. To God be all the glory. Hallelujah. Kaya hindi nakadepende ang Diyos dahil sa paggawa mo natin ang mabuti. Hindi po. Kaya ka pinagpala dahil nanampalataya. So balik po tayo doon mga kapatid. Kailangan po natin gumawa ng mabuti for our sanctification. Amin po ba? Kagano ba sa atin ngayon? Iiwala lang po natin ang justification sa sanctification para tayo po ay naka-align sa tunay na mensahe po ng banal na kasulatan. Again, ang pagpapala ng Diyos ay hindi dahil ang gawa tayo ng mabuti. Tandaan niyo mga kapatid paniwalaan mo lang siya na siya po ay nagpapala, pagpapalain ka niya. Yan po yung faith. Amen? Kasi kung ano yung faith mo, Lord, naniniwala po ako, nagpapala ka, di pagpalain po ninyo ko. Amen? Kung ano paniniwala mo, kailangan maniwala ka doon. Kung ang Diyos ay nagpapagaling, maniwala ka, nagpapagaling ang Diyos. Amen po ba? Kung naniniwala ka, ang Diyos ay nagpapasagana, maniwala ka na nagpapasagana ang Diyos. Depende sa iyong paniniwala, sa iyong pananampalataya. Amen po ba? Ang sa akin lang ito po, mas mahalaga pa rin, makontento tayo kung ano ho yung lagay ho natin sa buhay. Amen po ba? So ang nakita ho ng Diyos kay Abraham ay
sumampalataya siya at dahil sa kanyang pagsampalataya sa Diyos, so makikita ho natin ang lahat ng hintil ay aariing ganap sa pamagitan din ng pananampalataya, hindi sa pagsunod sa batas. Kaya ang mamanahin niya at ipinangako sa kanya ay maging ama siya ng pananampalataya ng maraming bansa na nangyayari na ho ngayon mga kapatid. Ilang milyon ho ngayon ang mananampalataya ni Kristo Jesus. Sa Pilipinas, marami na ho tayong mga mananampalataya. Yun nga lang, depende kung ano yung aral. Amen. Yun lang ho yun. Tayo po, ang pre-grace camp ay minority. Minority po ang grupo ho natin. Iilan lang ho ang free grace believers. Hindi katulad ho ng Pentecostal, mga charismatic groups, ay marami ho sila. Why? Dahil ho yung kanilang pamamaraan ay pa-bless. Ibig sabihin, yung pang-akit ho ng tao, ina-attack nila ang tao by their good works. No, yung mga testimony, nagte-testimony na ganito, puro pagpapala, para siyempre to attract the people. Pa-bless ho sila, kaya nga ang dami ng tao, yung pala hindi alam ho ng mga tao. Yun ay taktika ho ng mga pastor ho, ng mga born again ho noon para to attract the people. Pero wala ko talagang himala. Wala po. Kaya naniniwala po mga kapatid, ang pinakamahalagang himala ay ang pagbabago ho ng buhay ng isang tao. Amen? Amen? Yan po yun. Pero pag iba ng tanaw mo ngayon, ang tanaw mo ngayon, panlangit. Hindi tanaw mo panlupa. Kasi kung ituturo ho ng pastor o ng evangelist na ang tao po ay pang material na bagay, pang mundong bagay, aba, huwag na ho kayo, mag-isip-isip na ho tayo mga kapatid. Kung itinuturo ho ng pastor sa simbahan, ay yung palagi ho, kayo ay sasagana, magiging milyonaryo kayo, o kayo magbibigay ng sacrifice, or yun yung talaga ng sacrificial giving, pagyayamanin kayo ng Diyos. Paano kung wala kang pambigay? Ikawawa naman, hindi ka pagpapalain ni Lord, hindi kami ng Diyos. Kahit hindi ka makapagbigay, may kakayaan ng Diyos at pagpalain ka niya. Amen. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Kaya ito ho yun eh. Kaya tayo po ay kasamang pinagpala na dahil sa mga nampalatayang si Abraham. Kaya ako po, habang ako'y nabubuhay sa daigdig na ito, alam ko, pinagpala na ako ng Diyos kasi meron akong buhay na walang hanggan. That is enough for me. Meron eternal life. Masaya na ako doon mga kapatid. Meron kang security. May assurance ka that you are safe. Kaya ba na Linda? Thursday po ba yun? Friday, no? Naggawain po tayo sa patay. Friday. Piso ko sa patay. Doon ako nag sa Katoliko. Naging ko doon sa harapan ko lang, sa loob ko ng Catholic Church. Hindi alam ko ng pari yun. Kasalanan ni Nanay Linda. Kasi in-invite ako. Joke lang, Nanay Linda. Kasi ang habol ni Nanay Linda. Kasi kapag anakan ko nila yung naman yung relatives. So, habang nag-preach po ako, kita ko yung mga tambay. Kita ko, nakinig ko eh. Nakinig ko ng salita ko ng Diyos eh. Sinabi ko sa kanila na nagtalo kayo eh. Sabi ko sa kanila, dalawa lang pupuntahan, it's either impyerno o langit eh. Nandun ako mismo ho, sa pintuan ng Catholic Church. Nakikinig ko sila. After ho ng preaching ko ho, maluwag-luwa ho yung nasa harapan ko eh. Alam ko, kinaugnay ho ng Diyos ko yun eh. Sa akin kasi po, napakahalaga mga kapatid, mapakinggan nila ang gospel. Amen? Kung hindi man ho sila madala sa simbahan, basta napakinggan nila ang gospel at nanampalataya sila, ligtas ho sila. Amen? Ligtas ho sila mga kapatid. Pero siyempre may gagawin ho tayo doon, Nanay Linda. Diba? Papalok din natin mo yun. Encourage them to join the church. Para ano po, ang purpose naman po doon, magdulo ang kanilang Christian life. Ano po ba mga kapatid?
After ho tayo saan? Doon sa pag-grow ng Christian. Eto tayo po. Nandito ho tayo sa simbahan ng KLDC. Pagkamat ilan lang ho tayo, tanungin natin ang ating sarili. Malago na ba ako? Amen. Malago na ba ako spiritually? Ikaw po nakakaalam yan kung malago ka na. Kasi kung malago ka na, hindi ka na nagtitisod pa. Parang hindi na pakinggan mo yun. Pag malago ka na, hindi ka matitisod. Ano yung tisod, Pastor? Sa English na mo yan ay marshmallow, puso mamon. Pag nakarelate mo lang hindi maganda, wala sa kapakitiran, hindi na ako gagalo, magtatampo na ako. Meaning, ikaw ay ano? Baby Christian. Amen? The goal of this church, dapat lahat ng membro spiritual Christian. Amen? Maging adult Christian. Mag-grow. Manatili sa paglago. Kaya anuman ang mga mapakinggan ho natin, tandaan ho natin, walang perpektong simbahan. Ha? Again, ulitin ko ha, walang perpektong simbahan. Walang perpekto. Kasi kung pag naghanap ka ng perfect church, nandun ka na, hindi na magiging perfect yun. Alam niyo mo ba yan? Baka ikaw magiging dahilan. Actually, walang perfectong simbahan, mga kapatid. Lahat tayo may kapintasan. Ako may kapintasan po ako. Naaawa lang din ang Diyos ko sa akin. Amen po ba? Tayong lahat, nahabag lang ang Diyos sa atin. Kung bakit nakapagpatuloy tayo sa Panginoon. Amen po ba? By only His grace. Grasya lang mo ng Diyos, mga kapatid. Kasi mga ano man yung pinagdadaan natin sa buhay. Tingnan niyo, mga kapatid. Ako, dahil sa tagal ko ng mananampalataya, hindi ko po iindahin ang mga pagsubok sa buhay. Dahil naniniwala po ako, pinagdaanan ko na maraming pagsubok ng buhay. Bakit pa ako susubok? Makuhuli niyo po yung tanong. Napagtagumpayan mo na eh. Ilang taon ka ng mananampalataya? Saka ka pa susuko? Titigil? Ayoko na. Hindi na ako magpapatuloy. Ang tawag sa ito, loser ka. Are you a loser? O winner? Ano ninyo? Dalawang klase na ang Christian. A loser, a winner. Ano yung loser? Yung loser, hindi nakapagpapatuloy, pero ligtas. Hindi gumagawa ko ng mabuti, pero ligtas. Yung winner, ginagawa niya ang lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos sa buhay niya. Kung ano magagawa niya sa part niya ng simbahan, gagawin niya hanggang sa pagdating ni Kristo Jesus. Siya ay winner Christian. Amen? Kung nakakalam niyan, are you a winner o a loser? Ako, gusto ko laging winner ako. Sabi mo nga sa katabi mo, gusto ko winner ka eh. Pwede mo tabihin ang katabi mo? Sabihin mo, gusto ko winner ka! Amen. Gusto ko panalo ka sa buhay. Panalo ang Christian life mo. Nagpapatuloy ka. Mabiguman ho tayo materially. Mabiguman tayo materially. Meron tayong buhay na wala hanggan na sasabitin doon sa piling ng ating Panginoong Jesucristo. Say amen to that. We are blessed. Kung bakit we are blessed? Kasi inihanda ng Diyos ang kayamanan para sa atin. Dahil hindi ho tayo pandaigdig. Tayo ay panlangit. Kaya kung ikaw ay loser Christian, your mind is in the world. But if you are a winner Christian, your mind is in heaven. Kasi yun po yung the best. The best is heaven. The eternal life. Tandaan natin mga kapatid.
Kanina nga ho, pagdaan mo po kay Tatay Eddie, sabi ko sa asawa, yung si Tatay Eddie, kahit na hirap na po ang kanyang katawan lupa, pero ang aga-aga ho niya sa simbahan. Yan nga ho, at doon ako lang sa gilid. Kasi yun po yung winner Christian eh. Hindi nakadepende si Tatay Eddie kung ano yung nararamdaman niya. Kasi alam niya, tungkulin niya na dumalo sa simbahan, tungkulin niya lumago sa pananampalataya habang hinihintay niya ang rapture. Humina man ang katawan lupa niya, hindi humihina ang pananampalataya niya. Tandaan natin, tayo po sa daigdig na ito, humihina ang katawan lupa, pero ang ating kaluluwang spirito ay lumalakas sa harapan ng Diyos. Yes, yun po ang buhay. Lumalaban mo tayo. Nandiyan po si Nanay Raquel, no? Bagamat yung kanyang katawan lupa ay pahinga. Actually, hindi lang, si Pablo may sabi ho niyan. Nabasa niyo ba sa Bible yun? Na bagamat ang kanyang lupa ay pahina. Ibig sabihin tayong mga manampalataya, hindi tayo palakas. Ang katawan lupa natin hindi palakas. Ang katawan lupa natin pahina. Ang ating katawan lupa ay pabulok. Kasi hindi tayo nakatingin sa ating katawan. Nakatingin po tayo doon sa langit. Pastor, wala pa naman tayo sa langit eh. Yan kasi lagi yung binabalan mo sa akin eh. Kailangan natin ng pera. Kailangan natin ng material. Yes, kailangan natin yan. Hindi mo problema yan. Problema ng Diyos yan. Basahin niyo ang Lucas Kapitulo 12. Sino naghahanap po niyan? Mga hindi na walang pananampalataya. Amen. Naniniwala kasi po mga kapatid, ang isang anak ng Diyos hindi niya pababayaan. Ano sabi ni Haring David, tumanda. Mula nung bata, tumanda ho siya. Wala siyang nakitang matuwid na pinabayaan ng Diyos. Tandaan mo natin mga kapatid, kung may pinagdadaanan mo tayong tagipitan sa buhay, financially, ito lang masasabi ko, alam mo ng Diyos niya, may paraan ang Diyos na paano kanya pagpapalain. Pero kung nakabate ka pa rin sa material na bagay, malaking problema mo. Malaking problema mo natin, kapatid. Tandaan mo ito. Kung ang salitang blessed, nakatingin ka pa rin sa material na bagay, hindi mo nakikita, hindi mo na kukuha yung pinaka-diamante ng salita ng Diyos. Hindi mo na kukuha. Ang nakukuha mo lang yung panlabas. Ang kailangan ho ninyo, tama ko ba? Yung perlas pala, perlas. Ang perlas na natin nakukuha. Saan po yun? Sabi na sa iyak daw mo ng kabibe. Tama ba yun? Diba ito, paano ang proseso ng perlas eh. Diba, pag daw may pumapasok daw doon sa kabibe, pag napupubig daw yung kabibe, lumuluha. Kaya nag-create siya ng perlas. Ay, ginuha ng mga yan, mga pastor ng born again. No, tayo daw mga Kristiyano, pag tayo daw po ay laging umiiyak sa harapan ng Diyos. Lumalaki daw yung ating kayamanan. Sabi ko, bakit? Pag kailangan umiyak, kaya naniniwala po ako mga kapatid, ang Kristiyano ay laging masaya. Amen? Ito yung katabi ninyo. Nakasimangot ba yan? Di ba nakangiti? Masaya yan. Kahit may problema. Tama? May problema ka ba? O ba't nakangiti ka? Kasi meron tang pinagpalang buhay. Amen. Hindi ka nakadepende kasi sa material. Nakadepende ka sa ginawa ni Abraham na nambataya siya. Kaya siya pinagpala ng
Diyos, palpakan na natin ang Panginoon. Kaya ang mamanahin niya at ipinangako sa kanya ay maging ama siya ng pananampalataya ng maraming bansa na nangyayari sa ngayon. He is the father of believers. Na totoo lang, laging bigo ang Diyos sa bayang Israel. Na hanggang ngayon ay patuloy na nire-reject ang pananampalataya, ang batayan ng kaligtasan, hindi sa pagsunod sa batas. Sa totoo lang, mahilang kaya lang din si Abraham katulad natin. Ngayon, kung ang mga pangako ng Diyos ay nangangailangan ng sundin ang kautusan ng Diyos upang makuha natin ang pabor ng Diyos, ano ang sinasabi nito tungkol sa kautusan at tungkol sa pananampalataya? Sinagot ni Pablo sa tatlong maikling pahayag na kailangan maunawaan natin. Number 1, letter A, it cripples faith. Nilulumpo o binabaldado nito ang pananampalataya. Verse 14, kung ulo ang ating panaw, ha? Verse 14 sabi dito, sapagkat kung silang nasa utusan, ang siyang mga tagapagmana, walang kabuluhan ng pananampalataya. For if those who are of the law are his, faith is made void. Ayon kay Pablo, ang pananampalataya at ang utusan ay magkahiwalay. Kung ang mga pangako ng Diyos ay ibinigay sa isang gawa na batayan o sa paggawa ng mabuti, kung gayon, ang pananampalataya ay walang lugar sa kanilang buhay. So, walang silbi ang pananampalataya kung nakatingin lang ang Diyos sa pagsunod sa kautusan. Ano ba? Ibig sabihin, walang kabuluhan yung ginawa ni Abraham. Dahil yun po yung unang ginawa ni Abraham. Bago ho siya pinagpala at nasabing magawid sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin pala, nakakalimot ang Diyos. Ibig sabihin pala, kung ano ho yung pamamaraan niya noon, ay kakalimutan niya. Hindi. Kailanman ang Diyos ay hindi nakakalimot. Tayo mga mananampalataya ang nakakalimot minsan sa Diyos. Pero kailanman ang Diyos ay hindi nakakalimot. Ano man ang kanyang pangako, tutuparin niya yun. Niniwala po ako mga kapatid. Heaven and earth shall pass away, but my word shall never be pass away. Lilipas po ang lahat ng lupa, pero ang salita ho ng Diyos kailanman hindi lilipas. Kaya ho yung sinabi ho ng Diyos kay Abraham, nung siya po ay nanampalataya at tinaguri ho siyang patuwid sa harapan ng Diyos, hindi nawawala ho yun. Hindi nawawala ho yun. Ang problema, niliban ho ng bayang Israel yung pananampalataya. Ang niyakap yung kay Moses. Ang niyakap yung kautusan. Tingnan niyo po mga kapatid. Meron po akong barbero. Lagi ako nagpapagupit po doon. Ano siya? Seventh-day Adventist. Yung sa Batista. So, alam na mo yung barbero, di ba makwento? Sabi sa akin, sir, ano po ang religion ninyo? Sabi ko, born again po ako, sir. Ay, ako po, Seventh-day Adventist po ako. Makinig ko kayo, ha? Ito sinabi niya. Kala niyo, sir, ang pinakamahirap na relihiyon sa Pilipinas, kala niyo, sir? Sabi ko, ano po yan, sir? Sa amin. Ang dami namin bakal, sir. Kinakailangan sundin namin ito, sir. Yung hindi ka pagkain ng baboy, bawal sa amin, pero kumakain kami ng baboy. Tingnan ninyo, violator siya ng no. Subok ka kita sa pastor mo. Ang pinakamahirap daw na relihiyon sa Pilipinas ay ang Seventh-day Adventist. Sa totoo lang naman. Kasi pailo nga sila eh. Niyayakap nila ang batas, ang Pentateuch. Hindi nila inintindi ang aral ng bagong tipan na pinalaya na tayo sa kautusan. Amen. Kaya nga po, we are free. Amen. Kaya tayo, we have freedom. Because of grace of the Lord. Through faith alone in Christ alone. Kasi kung ang pananampalataya ay wala ng kabuluhan sa Diyos, yung kautusan na lang ba ang gagawin? Hindi. Tingnan niyo po, ang isang tao nakadepende saan? Sa loob. Binabaldado nila
ang unang binanggit ng Diyos kay Abraham. Nanampalataya si Abraham, kaya siya tinawag na matuwid. Kaya hindi maaaring magkasabay ang kautusan at ang pananampalataya. Sa madaling salita, kung makakarating ka sa langit sa pamagitan ng pagsunod sa batas, hindi mo kailangan ng pananampalataya. Tama. Pero ang tanong, kaya ng taong sumunod sa batas ng Diyos? Hindi. Hindi mo natin kaya. Walang makagawa. Dito nga sa batas na natin sa Pilipinas, bawal magtapon ng basura. Bakit yung nagtatapon ng basura? Doon na sa traffic light nagmamadali tayo pag nakita tayo ng orange Di ba? Aminado tayo dyan. Violate tayo minsan doon sa batas. Batas trapiko. Nahihirapan mo tayo sumunod. Ibig sabihin yan, katibayan yan, ang tao po talaga ay bulok. Hindi natin kayang sumunod. And because of God's grace, because of our faith in Jesus Christ, tayo po ay pinagpala ng Diyos. Amen. Palapakayan natin, Panginoon. Kaya pa man kung ang pananampalataya lamang ay nagliligtas, hindi mahalaga kung susundin mo ang kautusan. Tama ba ba ito? Kung hiwalay natin ang kautusan at ang pananampalataya, at tayo po ikakatigsa sa pananampalataya, kailangan mo ba bang sumunod sa kautusan? Answer me. Answer me. Hindi na po. Amen? Wala nang silbi ang kautusan. Dahil yan po ay pinantay ng Diyos. Amen? Ito ang ugat ng kaligtasan. Ang lahat ay nagmumula kung ano ang pinagkatiwalaan ng isang tao na magdadala sa kanya sa langit. Kung naniniwala ka na kailangan mong gawin ang mga ilang bagay at kailangan mong sundin ang ilang mga tuntunin upang maligtas, ikaw ay umaasaan sa batas. Ang tanong, sino ba ang nakakasunod ng 100% sa batas na binigay ng Diyos? Wala po. Ito ang sabi ni Pablo. Di po tayo muna mag-e. Romans chapter 3, verse 20. Sabi ko dyan, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, ay walang tao na ituturing na ano po, pakilakas, ganap saan? Sa paningin niya. Hindi ako may sabi ko niya. Si Apostol Pablo na kinasihan ng banal na Espiritu. Hindi ka ituturing na ganap sa paningin ng Diyos kung gagawa ka ng ano? Ng kautusan. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng ano po? Kasalanan. Kaya kung ikaw ay nakadepende sa pananampalataya, sa biyaya ni Kristo, makagawa ka man ng pagkakasala dahil ang Diyos ay mahabagin, kaya kanyang patawarin. If you confess, kaya nga po ang 1 John chapter 1 verse 9, yan ay para sa believers. Why? Kasi yan, alam ng Diyos. Nagkakasala tayo. Nagkakamali tayo. Pero once na ang tao o Christian na inakahingi ng tawad sa Diyos, kinakalimutan naman niya ang lahat na nagawa natin kasalanan. Amen. Our sin from the past, present, up to the future, already forgiven. Pero huwag mong abusuhin, kapatid. Huwag mong abusuhin. Pag inabuso mo ang biyaya ng Diyos, you are a loser. Amen? Loser ka. Bakit? Abuser ka ng grace Huwag ka maging abuser ng grace. Kasi pag inabuso mo ang biyaya ng Diyos, loser ka. Pero pag tinanap mo ang biyaya ng Diyos, gumawa ka ng maayos dahil alam mo, bit na ito hanggang Viva Judgment. God will reward you. Amen? Yan po yung 5 grounds. Amen? Kaya pagtungtong natin sa langit, dyan lang magkakaalam. Ay, si Pastor Ray, wala pa ng corona. Nagagalaili tuwing Sunday, nag-preach, wala pa ng corona. Ako, simple lang ako, nagtaga-attend lang ako. Dami ng corona.
Yan yung mga kapatid ha, wala din ho yan sa ginagawa natin. Yan ay nasa motibo ng puso natin. Pwede po akong mag-preach dito na glory to me, na glory to God. Pwede po tayo maglingkod dito sa entablado, nakikita ng mata ng tao, glory to me, na glory to God. Eh hindi credit ho sa bima judgment. Ang motibo ng puso natin, mga kapatid, check our heart. Ginagawa po ba natin ito dahil sa kaluwalhatian ng Diyos? Dahil sa pagmamahal ko sa Diyos? Dahil ginagawa mo ba ito? God will reward you. Tingnan po, iiwan mo ito. Itong Romans chapter 3 verse 20. Tutuloy ko na naman by next time. Sapagkat sa pamagitan ng magawa ng pakusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamagitan ng pakusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Tayo namin tumayo. Salamat sa Diyos.